Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes na naman ng mga pagbaha sa Metro Manila. Naparalisa ang maraming kalsada at sinuspindi ang mga klase. Ang ulang bumugos kasi sa loob ng 5 oras. Kalahati na ng ibinuhos ng Bagyong Undoy sa loob ng 24 oras noong taong 2009. Unahin po natin sa Pasay City at sa Makati City kung saan may bahaging umabot lampas bewang ang tubig. At mula po Pasay, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Mel, Vicky, Emil, halos mayat-maya nga ang buhos ng malakas na ulan na nagpabaha sa iba't ibang panig ng Metro Manila na aming inikutan dito nga sa kinaroroonan ko sa Donada Street, corner Menlo Street sa Pasay City. Umabot hanggang hita ang baha sa kasagsagan ng malakas na ulan at mabagal po ang paghupa ng baha lalo't umulan na naman bago maggabi kaya hanggang ngayon ay nasa binti pa ang taas ng baha dito sa kinaroroonan ko. Kinailangan ng itulak ng rider ang kanyang motorsiklo para maitawid sa lampas bewang na baha sa Magallanes Avenue sa Makati. Baha na rin sa kanto ng kalapit na Chino Roces Avenue at Arnaiz Avenue. Ang ibang bahagi ng Chino Roces hindi na madaanan. Tuluyan namang tumirik kaya kinailangan ding itulak para mapaandar ang van na ito sa Pasay City. Ang truck ng LPG ito naman, para di tumirik ay binilisan ng pagbagtas sa bahang kalsada ng Donada. Inalon tuloy at nabuwal sa baha ang isang nadaanang food cart. May iba pang sumuong sa baha pero merong mga napaurong din. Habang ang motorsiklong ito, pinatay ang makina para makatawid sa baha. Hanggang hita naman ang baha sa Menlo Street sa kasagsagan ng malakas na ulan. Lugi tuloy ang ilang negosyo. Sobrang naapektuhan po kasi wala naman po kaming customer. Maasa lang po kami sa mga dumadaan ng mga FX. Nananawagan po kami sa gobyerno kung may magagawa po sila, paayos naman po ang drainage namin po dito. Bago pa tumaas ng ganito ay nagpaan na ang isang turistang Vietnamese na sumuong sa baha. The weather is not good at that time, so the flood is so awful this way. So I have to pick up my shoes. I work by my foot, my bare foot. Yes. Yes. Aren't you afraid of leptospirosis? Yes. I think that I afraid very much when I proceed in this road. Pero ang ilang bata nilangoy pa ang baha kahit nang sawayin na. Masarap. Gusto po namin maligo. Wala po kami swimming pool, kaya sa baha na lang kami naliligo. Ganon? Hindi ba sinabihan kayo ng mga magulang nyo na delikado to? Sinabihan po. Okay, ba't hindi kayo sumusunod? Pasaway lang. Pasaway lang. Pasaway lang po. Naku naman, delikado yan. Yung leptospirosis. Ang ilang mga nasa bahay lang apektado dahil pinasok ng baha. Sa isang ito itinaas ang mga gamit kahit nga ref. Pumapasok na po yung baha dun sa may loob na higaan, kaya po yung mga higaan po namin patong-patong po na lamesa at higaan. Halos din na po kami natutulog sa magdamag hanggang maakit na po yung baha dun sa higaan namin sa POM. Sa Taft Avenue mabagal ang daloy ng mga sasakyan at maraming commuter na hirap makasakay. Sa Maricaban, Pasay, umabot hanggang lagpas sakong ang baha. Hanggang gutter naman pero nadadaanan pa ng mga sasakyan ang kanto ng Andrews Avenue at Aurora Boulevard sa Pasay pa rin. Gayon din sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard kaya mabagal ang daloy ng trapiko, pati sa World Trade Center sa Buendia Avenue. Vicky, muli na namang umambon dito sa kinaroroonan namin sa Pasay City at hanggang sa mga sandaling ito, dito sa kinatatayuan ko hanggang binti yung baha. Pero kapag pumunta ka dun sa may area na yon, dun sa corner o intersection ng Menlo Street, ay talagang mas mataas pa yung baha dun, umaabot hanggang tuhod o minsan para sa ibang mga tao ay hanggang hita pa ito. Nakikita natin talagang maraming mga sumusuong sa baha kahit na paulit-ulit po ang ating paalala sa ating mga kapuso na delikado po ito lalo na sa banta ng leptospirosis. Vicky? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Maris Umali. Inulan at binaharin ang iba pang panig ng bansa gaya ng Olongapo City kung saan gumuho ang isang retaining wall. Nakatutok si Oscar Oida. Ayan, kung inyong makikita. Ayan, yung gumuho.
Dahil sa pag-uulan na nagpalambot sa lupa, gumuho ang isang retaining wall malapit sa boundary ng barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City. Nangyari yan dakong alas 11 ng umaga kanina. Agad naman itong ininspeksyon ng lokal na pamahalaan. Oo, delikado rito. Damay ang isang bahay pero walang tao roon nang mangyari ang insidente kaya walang naiulat na nasaktan. Pansamantalang isinara ang kalapit na kalsada dahil sa posibilidad din ng pagguho. Pinapayuhan naman ang mga residente sa flood-prone areas na lumikas matapos tumaas ang water level sa ilalim ng 3 tulay. Rumagasang baha naman ang sumalubong sa mga residente sa kalsadang ito sa La Trinidad, Benguet. Sa kasagsagan ng ulan, nadulot ng hanging habagat. Ayon sa uploader ng video, nararanasan ang matinding pagbaha sa barangay Pugis tuwing malakas ang ulan. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa epekto ng masamang panahon. Di rin nakaligtas sa baha ang main road ng barangay Tawang kahit mataas na ang lugar. Halos kalahati ng kalsada ang nalubog sa baha ayon sa kumuha ng video. Rumaragasa rin ang tubig sa alternatibong rutang ito sa Tublay. Naglagay ang pulisya at barangay officials ng temporary handholds at makeshift passage na pwedeng gamitin ng mga residente. Isa-isang inalalayan ang mga tumatawid dahil madulas na at maputik. Kaya pinapayuhan ng mga dadaan na magsuot ng proper footwear o rubber boots. Sa lakas ng ulan, nagkaroon ng debris flow sa Kapangan Road sa bayan ng Kibungan. May halong maliliit na bato at putik ang bahang dumadaos-dos sa kalsada. Doble ingat din ang mga motorista kaya mapagal ang takbo ng mga sasakyan sa Lipa City, Batangas kung saan halos mag-zero visibility dahil sa malakas na buhos ng ulan. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dahil sa inaasahang patuloy na epekto ng habagat, nagsuspindi na ng pasok ang ilang lugar bukas, araw po ng Martes. Wala pong pasok sa lahat ng antas sa mga lungsod ng Caloocan, Marikina, San Juan, Parañaque at Navotas sa National Capital Region. Wala ring pasok sa Bacoor City sa Cavite, sa bayan ng Bugalyon sa Pangasinan at sa Candelaria, Zambales. Wala ring pasok pati ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa Masinloc, Zambales. Suspindido naman ang face-to-face classes sa Maynila, Pasig, Quezon City, Malabon, Mandaluyong at Pateros sa NCR. Gayun din sa bayan ng Infanta sa Pangasinan, preschool to senior high school naman ang walang pasok sa Aguilar, Pangasinan. Patuloy pong tumutok sa 24 oras para sa bagong anunsyo ng suspensyon ng klase. Patay ang isang teenager matapos saksakin sa labas ng isang bilyaran sa Quezon City. 2 menor de edad at isa pang 18 taong gulang na estudyante ang inaresto. At nakatutok si James Agustin. Kuha ang komosyong ito sa labas sa isang bilyaran sa Barangay Pasong Puti, Quezon City noong Huwebes, August 30. Ang isang grupo ng mga kabataan tumatakbo papalayo. Kita naman ng isang binatilyo na may inihagis. Aray! Aray! Ang isa pang grupo nasa loob na ng bilyaran. Inaalalayan nila ang isang lalaking estudyanteng duguan at nakasuot pa ng uniforme. Maya-maya pa natumba na ang estudyante. Dinala sa ospital ng 16 anyos sa grade 11 student. Pero nasawi kalaunan bunsod ng mga saksak sa dibdib at hita. Hindi nahagip sa video, pero may isa pang grade 11 student na sugatan matapos naman mapokpok sa ulo. Ayon sa pulisya, alas 6 pa ng gabi ay nagpang-abot na ang 2 grupo sa mismong bilyaran. Nagkaroon na ng initial altercation o yung hindi pagkakaunawan, nagkasagutan, pero na-pacify kaagad. Hanggang nag-escalate orally nagkaroon ulit ng tawag nito, awayan ng mga 9 na ng gabi. Tapos nagkayayaan yung 2 grupo na labas hanggang sa uwi sa pisikalan na altercation, suntukan na hanggang sa yung isang suspect. Naglabas ng isang kutsilyo at inundayan ng saksak yung isang biktima. Medyo mapusok din is parte ng mga biktima. Pero kaya parang gumanti or yung wristback ang nangyari sa parte rin ng mga suspect. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 18 anyos sa suspect na isang grade 12 student. Natunto naman sa kanyang bahay ang 15 anyos.
habang isinuko ng mga kaanak ang 16 anyos na siyang umanong sumaksak sa biktima. Ang 2 minor de edad, parehong grade 10 students. Ayon sa pulisya, magkakatropa ang 3 ng mga estudyante sa ibang eskwelahan. May conspiracy na talagang mula pa nung away nila ng una, yung nagkasagutan sila is natuloy pala yung nag-conspire through their cellphone na mayroong plano na isasagawa nila yung nangyaring saksakan. Hindi na nabawi ang kutsilyong ginamit sa pananaksa. Nasa kustudiya ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang 18 anyos sa sospek. Wala po akong alam na sinaksak po nila yun. Wala po akong alam na lahat. Di ko po akalain na sasaksakin po yun. Huli ko na po nalaman, sa police station ko na po nalaman. Bakit ka kaya inaresto? Dahil po sa pagpasok ko daw po ng bote. Hindi po kami ng gulo. Sila po yung nag-amok. Itinurn over naman sa Molabe Youth Home ang 2 minor de edad. Sinisikap namin kunan ng pahayag ang kanilang mga kaanak. Nasampahan na ang 3 ng reklamong homicide, habang ang 15 anyos ay may karagdagang reklamong physical injury. Sinusubukan pa ng GMA News sa makakuha ang panig ng mga kaanak na nasawing estudyante. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela City, 85 pamilya ang nasunugan. Nakatutok si Bam Alegre. Ganito kalakas ang lagablab ng apoy sa mga bahay na ito sa Sitio Kabatuhan sa Barangay Gen T. De Leon, Valenzuela City, pasado 1:00 ng madaling araw. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ng ikatlong alarma para rumesponde ang hindi bababa sa 12 fire truck. Mas marami pa rito ang rumesponde, kabilang ang fire volunteers. Ang mga nasunog na bahay nasa pababang bahagi, kaya may ilang mga bumbero na nagbubuga ng tubig mula sa overlooking na tulay. Meron kaming nakapwesto po sa taas para sa overview, para makita natin yung kalagayan po sa baba. Sa mismong looban, masikip din ang mga lagusan. Kaya nakalinya ang mga hose para lang marating ang sentro ng sunog. Ayon sa nasunugan na si Matina Flores, mabilis daw ang mga pangyayari. Naalala namin mga kapitbahay namin nag-iingay. Sabi, oy, magsilabas na kayo. Akala namin nag-aaway. Yung pala, malaki na daw. Lumabas kami nito. Hila-hila ko nga ito Kasi hindi ko nga alam kung ano nangyari. Sabi, may sumabog daw. Si Maricel Mahinay naman inunang mailigtas sa mga kaanak higit sa lahat. Sobrang bilis po, sir. Kasi nung sumigaw po yung sa taas namin na may sunog, pagbukas po namin ng pinto, nasa bubong na kaagad yung apoy. Ano unang nasa isip niyo nun? Yung mga miyembro po ng pamilya namin na mailabas, una-una po ma-safety namin yung mga anak ko. Wala na po, hindi na po kami makakapaglabas ng gamit, sir, kasi andyan na po yung apoy, nasa harapan na po ng bahay namin. Sa Magdamag, ito yung mga hanay na mga bahay na tinutukan ng mga bombero sa pag-aapulan ng apoy. Sa ngayon, narito na yung mga otoridad para magsagawa ng investigasyon. Tinitiyak pa ng BFP ang sanhi ng apoy pati ang halaga ng lahat ng pinsala. Under investigation pa, sir. Pero po may identified na po kung saan nagmula. Nakontrol ang sunog bago mag-alas 5 ng umaga at tuluyang naapula alas 6 ng umaga. Suma total, humigit kumulang 40 na bahay at 85 na pamilya o 250 na individual ang naapektuhan ng sunog ayon sa BFP. Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Sa kulungan ang bagsak ng isang senior citizen at kanyang kinakasama matapos umano silang mahulihan ng 3 milyong pisong halaga ng droga. Pati kanilang estilo sa pagtutulak, bistado. Narito ang aking pagtutok. Dahil sa kanyang injury sa paa, kinailangang bitbitin ng mga pulis papasok sa istasyon ang senior citizen na kanilang dinakip sa isang drug buy-bust operation sa Sampaloc, Maynila. Ang dahilan, tumalon ito doon sa tinutuluyan nila. Dinala ito ng hospital para doon sa kanyang immediate medical attention. Ang kanyang kinakasama na nadakip din ng pulisya. Nag-alta presyo naman umano kaya nanghihina at inaalalayan papasok ng himpilan. Ayon sa Manila Police District, tumanda na sa ganitong kalakaran ng suspect. Hindi siya bago rito, nakulong na rin ito noong 2012. Ang ginagawa ng modus operandi na to, pinapadala nila to courier lang. Ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga tinatawag nating service provider online na nagbabayad din sa kanila. Nitong nakalipas na linggo, na-detect umano ng pulisya na binagsakan ng hindi pa pinapangalan ng source ang magkalibin. Nagkaroon tayo ng test buy at nung nag-positive nga, nagkaroon ng buy-bust operation kung saan nga nakunan ito ng 525 grams na illegal na droga
kung saan nagkakahalaga ito ng mahigit 3 milyon. Nakausap ng GMA News sa mga dinakip. Hindi ko akalain na mangyayari ho ito eh. Nagulat na nang kami nung mangyari ho ito. Kayo ba may kinalaman dito sa kaso na ito? Hindi ko po masasabi. No comment po ako dyan. Nagulat na lang po ako, sir eh. Kayo ba nabilan? Hindi ko po masabi, sir eh. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko matandaan po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nakikiusap po ako sa inyo, tulungan niyo po kami mahanap yung anak ko. Kahit katawan lang po makita sa anak ko, nagmamakawa po ako sa inyo. Walang magawa si Roslyn kung hindi magsumamo sa mga otoridad na tulungan siyang hanapin ang kanyang 13 anyos na anak na si Romel. Kahapon pa nawawala si Romel. Nagpaalam lang daw ang kanyang bunsong anak na pupunta sa Baseco para mag-computer. Yun pala, nagkayayaan na raw sila ng isang kaibigan na maligo sa Baseco Beach. Expected namin ng computer lang. Naligo raw ng alas 3 ng hapon. Tinanap po na ng panganay ko ng isang oras bago niya sinabi sa amin na hindi niya na makita yung kapatid niya, may buklo. Salamat namin, hindi na makita yung anak namin. Agad nag-report sa mga otoridad ang mga magulang ni Romel. Nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad. Sinuyod daw ng mga otoridad ang buong Baseco Beach, breakwater, pati hanggang Ilog Pasig, pero pahirapan ang paghahanap. Mahirap po, gawa po ng malakas din po ang hangin talaga sa dagat po mula pa kahapon at malalaki rin po yung nagiging alon. Bukod pa po roon, marami po talagang mga basura po sila na sinasabayan dahil po baka doon na nasabay yung katawan. Dahil sa sama ng panahon, itinigil muna ang operasyon. Tataas na nga po yung alon sa dagat para na rin po sa safety po ng mga responders po natin na naghahanap. Base sa tawag ng mga otoridad kina Roslyn, bukas pa raw uli maitutuloy ang paghahanap kay Romel. Hindi namin ginusto maligo yung anak namin. Hindi namin pinapaligo ng dagat, siya lang nagkusang maligo. Sakit-sakit, di ko kaya. Ilang isang gabi na ako di nakakatulog. Naisip ko yung anak ko, humingi ng tulong. Ang hirap. Hindi ko kaya talaga. Mabait at malambing daw na anak si Romel na bunso sa dalawang magkapatid. Ipagdiriwang pangaraw sana nila ang birthday niya sa October 5. Yung pangarap na anak ko pag-isipan eh. Sabi niya, bibigyan ako ng bahay. Alis kita rito, mama, sa Kalaw. Bibigyan kita ng bahay, mama. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, tutulungan kita pag-aralin kita ng maigi. Masipag na bata, marami tao gusto sa kanya. Bawal talagang maligo sa Baseco Beach. May nagbabantay naman daw doon pero nalusutan pa rin daw ng mga bata. Iba po yung alon natin ngayon, iba rin po yung lalim ng tubig. At sa ating mga barangay officials naman po, sana po doblein pa natin po yung pagpapatulya. Yan po sa ating mga baybayin. Sana umaasa ako, baka papalarin lang ng Diyos na may ligtas po siya. Magkaroon lang ako ng himala, tumulong sa anak ko. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Maigpit na binabantayan ng mga taga-barangay sa San Jose del Monte, Bulacan ang bahagi ng Marilao River kasunod ng pagkamatay ng 4 na kabataang nag-swimming sa kasagsagan ng masamang panahon. Natagpuan na nitong Sabado ang ika-4 na nalunod. Nakatutok si Jamie Santos. Sa videong ito, sinasaway ng mga taga-barangay ang mga kabataang naliligo sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan sa kabila ng ragasan ng tubig noong Lunes ng nakaraang linggo. Pero ilang kabataan pa rin ang tumalon at lumangoy. Hindi nagkunan ng video pero may 4 umanong kabataang magkakahiwalay na tumalon sa iba't ibang bahagi ng nasabing ilog noong araw na iyan. Isa sa kanila ang 18 anyos na si Mark Ivan Herona na tinangay ng rumaragasang ilog nitong August 10, kasagsagan ng habagat. Umaga ng Sabado, natagpuan ang kanyang labi sa Tabon Creek sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. Ang sakit na! Iniwan mo kami! Ang hirap mo! Nauna nang natagpuan sa Tabon Creek ang mga labi ng 3 kasama na Herona. Kwento ng mga kaibigan ni Herona, madalas silang naglalaro sa ilog pero matapos ang nangyari, ayaw na nilang bumalik doon.
Marunong naman po siya lumangoy, kaso nga lang po pagod na siya. Ang mga taga-barangay gaya-gaya kahit linggo at mababa ang ilog, nag-iikot para matiyak na walang maliligo sa ilog. Kasi pag tumaas, lumaki ng ilog, pinapalikas namin sila. Yung tinasawi po talaga namin yung mga batang naliligo po. Kaso lang talagang matitigas din po talaga yung ulo ng mga bata. Pagka po lukas yung ulan, nag-ibig po kami talaga doon sa ilog para pagbawalan yung mga bata. Tuloy-tuloy naman po yung aming pag-iikot. Po yung mga signage po, yun po yung dadagdag siguro po. Patuloy po natin panawagan sa mga magulang, bantayan yung kanilang na pagsabihan na yung ilog po ay pag malakas ang ulan, delikado. At yung likarin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Hanggang sa mga kalsada palabas ng Metro Manila, umabot ang epekto ng trapikong naimbudo mula po sa ilang mga binahang lugar. Nakatutok live, si Maki Pulido. Maki! Humupa na ang baha sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue at EDSA, kanto ng EDSA at North Avenue. Pero naging matindi pa rin ang traffic hanggang alas 6 ng gabi. Pasado 1:30 ng hapon, tumigil ang traffic sa EDSA northbound dahil sa baha sa tapat ng isang mall sa North Avenue. Nagbaha rin sa tapat ng isang mall sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. Binaybay namin ang kahabaan ng EDSA mula Quezon Avenue hanggang Monumento mula alas 3 ng hapon kanina. Wala kaming inabutang baha, pero talagang mabigat ang traffic. Mahigit 1 oras ang biyahe mula sa kanto ng Quezon Avenue hanggang Monumento na may layong nasa 7 kilometers. Ang ilang choke points ay sa mga karaniwang lugar na iipit kung rush hour. Gapang ang traffic approaching sa isang kilalang mall sa kanto ng EDSA at North Avenue. Paglampas nito, bahagyang lumuwag ang traffic hanggang Muñoz. Pero gapang na uli mula Muñoz hanggang Balintawak o yung exit papuntang NLEX. Maluwag na ang traffic paglampas ng Balintawak hanggang Monumento. Pabalik naman ng southbound mula Monumento, mabigat approaching Cloverleaf at gapang na ito hanggang North Avenue. Ayon kay MMDA Chairperson Don Artes, humupa agad ang baha in 30 minutes to 1 hour. Sadyang marami raw lang talaga ang binuhos na ulan mula 9 a.m. to 2 p.m. na umabot ng 201.7 millimeters. Kung ihahambing sa undoy na 455 millimeters na binuhos sa loob ng 24 oras, ang bumuhos daw kanina sa loob ng 5 oras ay halos kalahati na nito. Kaya na-overwhelm daw ang mga waterway pero humupa rin agad ang baha. Sa ngayon, Emil, makikita mo naman ay maluwag na ang southbound at northbound ng EDSA dito sa malapit sa vicinity ng North Avenue. Pero kanina, kaya daw traffic ayon kay MMDA Chairperson Don Artes ay dahil nagkasabay-sabay ang pag-uwi ng mga tao dahil nga sa mga suspensions nung tanghali. Ito rin daw ang dahilan, ayon din sa kanya, kung bakit hindi sila nag-suspend ng number coding dahil mas bibigat pa ang traffic. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Pati sa Maynila, problema ang baha. At hindi lang mga biyahe at negosyo ang naperwisyo. Pati ilang pasyente sa mga ospital nalagay sa alanganin dahil sa naipong tubig. Nakatutok live si Ivan Maynila. Ivan! Yes, Vicky, sa nakalipas na 5 oras na nandito tayo sa Espanya Boulevard, ngayon lamang tayo nakakita ng bahagyang paghupa ng baha dito. Sa ngayon, Vicky, wala na sa kalahati ng gulong ang taas ng baha dito. Pero tulad na nakikita mo, itong aking kinatatayuan, ito ang direksyon patungo ng Quezon City. Ito namang kabila, yan ang direksyon patungo ng Quiapo. Hindi pa rin ito nadadaanan ng mga sasakyan dahil marami ang nagdadalawang isip at marami na rin ang mga tumirik sa mga kalye kasi kaya nahaharangan din itong mga daanan. Tulad na nabanggit mo, napakalaking abala at perwisyo ang idinulot ng pagbaha sa ating mga kababayan. Wala pang rush hour pero wala nang galawan ang mga sasakyan sa kanto ng Espanya Boulevard at Caico Street sa tapat ng University of Santo Tomas alas 2 ng hapon. Ang ilang sasakyan nga, ilang oras ang nakatenga at ang mga motorsiklo sumampas sa Center Island para iwas baha sana. Inabot na rin ng tubig. Kung sa gitna ka dadaan dyan, alanganin kasi hanggang bewang na. Hindi na rin kaya.
Lumangoy na yung motor ko, sir. Asan? Andyan, sir. Ayan? Opo, sir. Ayaw na. Ayaw na. Tirik na. O, tirik na, sir. Kaya, tiis na lang, sir. Inaabot na kami ng pananghalian. Close na ba kayo ng mga kasama mo rito? Opo, close na, close na, close. Close na, close, sir. Para na kami magkakapatid tuloy. Malalaki sasakyan lang ang nakakadaan sa maraming bahagi ng Espanya at ilan lang ang naglalakas loob. Mabagal din ang paghupa ng baha. Mga kapuso, sitwasyon po ito dito sa Espanya, kanto ng Caico, alas 3:30 ngayong hapon. Ilan po sa mga sasakyan dito nakikita ninyo na hindi gumagalaw, oras na ang binilang dito dahil hindi pa rin humuhupa ang baha at marami sa kanila ayaw magbaka sakali na lumusong dito sa napakalalim na baha. Sa ngayon po nakikita natin yung overpass, may mga nag-aantay pa rin dyan, may mga pinipili naman maglakad, lalo na yung mga estudyante na ilan sa kanila, Quezon City pa raw ang uwi. Pero lalakarin na lang daw nila. Sobrang aberya po. Inintay po kasi namin yung suspension ni Isko. Ang ang suspension niya lang po, LM to senior high school lang po. Tapos di po nila sinama yung college. Mahirap. Kasi ang lalim po ng basa namin, dinadaanan po namin eh. Commuter man o motorista, lahat naabala. Ayaw niyong ilusong yung kotse. Ayaw. Bakit? Eh, mahirap na. Safety na baka magalit yung boss natin. Ayaw niyong ilusong. Ay, wala. Hindi pwede. Ha? Hindi pwede. Baka masira ang makina. Pati hanap buhay, na perwisyo. Baha na po sa mga dadaanan, sarado na po lahat eh. Yung online, nag-online lang po ako ng ulam. Matumal ngayon, hindi kami online, nagdi-deliver po. Hindi makabiyahe, yan po. Walang kita. Nalagay sa alanganin ng mga pasyente ng mga ospital, tulad sa isang ito sa Caico Street na pinasok ng baha, kaya kinailangan iakyat sa ikalawang palapag lahat ng mga mahalagang gamit. Binahari ng Philippine General Hospital o PGH sa Taft Avenue. Binahari ng mga kalsada sa paligid ng Taft, kabilang ang Calao Avenue at Maria Oroso Street. Marami ang stranded. May mga lumusong. Sobra pong hirap sa mga ganito sa amin na pumapasok po sa araw-araw. Habang ang iba, nag-arkila ng padjak o tricycle. 20, isa, 20. Baha po kasi sobrang taas po kasi ang baha dito sa Taft. Umaabot tuhod naman ang baha sa Tayuban, kanto ng Avenida. Sa Remigio Corner Rizal Avenue, hanggang tuhod din ang baha. Vicky, hanggang sa mga oras na ito nga, marami tayong mga nakikitang stranded dito sa bahagi ito ng Espanya. Ito sa aking likuran, may overpass dito eh. Marami pa rin yung mga mag-aaral na nandyan na pinipiling siguro pababain muna yung baha dahil wala namang masasakyan. Ang tanging transportasyon sa ganitong sitwasyon ay yung maglakad ka. Yun nga lang, hindi madali ang paglalakad sa ganitong baha dahil lalo pag may dadaang sasakyan, parang inaalon itong baha rito. At talaga namang napakalaking perwisyo po. Hanggang sa mga oras na ito, marami tayong nakita mga naglalakad, mga mag-aaral, mga empleyado at mga naipit sa napakahirap na sitwasyon. At ito nga, Vicky, naalonesan tayo. Balik sa'yo. Ay, maraming salamat at ingat ka dyan, Ivan Mayrina. Tinamaan na naman ng malakas na ulan ang ilang lugar sa bansa dahil pa rin yan sa habagat. Bukod pa dyan ang namuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang detalye ihahatid po ni Amor La Rosa ng GMA News Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Ayun na nga, babad na nga sa epekto ng habagat ang malaking bahagi ng ating bansa. Magtatagal pa yan, lalo't may bagong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo at magpalakas na naman dito sa habagat. Huling namataan ang low-pressure area sa laing 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, may tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw at kung sakaling matuloy, ay tatawagin po ito na Bagyong Neneng.
posible itong maging bahagi ng tinatawag na monsoon trough, isang mas malaking system kung saan mababa po yung pressure at bahagi rin yan itong southwest monsoon o yung habagat. Sa latest outlook naman ng Pag-asa, mababa po ang tsansa nitong mag-landfall dito sa Pilipinas. Pataywan po kasi yan, pero kahit walang landfall dito sa atin, posible pong mahagip ng direktang epekto nito itong bahagi po ng Batanes. Pero hindi lang Batanes ang dapat maging handa dahil habang umaangat o tinutumbok po niyan itong Taiwan, hahatakin ito lalo yung hanging habagat na magpapaulan pa rin dito sa atin. Pero isang senaryo pa lang po yan. Meron ding isa pang senaryo kung saan may isa pang bagong sama ng panahon na mabubuo naman dito sa may West Philippine Sea. Alin man po sa mga ito yung matuloy bilang bagyo, palalakasin pa rin ito yung habagat na patuloy pong magpapaulan ngayong linggo, lalong-lalo na dito sa Luzon at pati na rin sa bahagi po ng Western Visayas. At nakikita po natin dito sa ating wind map yung possible na paghatak noong mga sama ng panahon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa po ng ulan dito yan sa may Ilocos Region kasama ang La Union at pati na rin ang Pangasinan. Ganon din po dito sa may Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mindoro Provinces, northern portions ng Palawan at pati na rin dito sa Bicol Region. Pagsapit po ng hapon at gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. Kitang-kita po natin, natatakpan ng mga kulay. Ibig sabihin po niyan, yan po yung posibleng maranasan mga pag-ulan, malawakan o pwede po yan ay pabugso-bugso o halos tuloy-tuloy. Mas malalakas nga po at mas widespread na yung mga pag-ulan. Kaya maging alerto sa mataas na banta pa rin ng mga pagbaha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos buong araw po ulit ang tsansa ng ulan bukas. Pwede may mga break pa rin, hihinto po saglit pero bubuhos na naman kasabay po ng malakas na hangin after ng ilang oras. Sa Visayas at Mindanao, concentrated po yung mga pag-ulan dito yan sa Western Visayas kasama ang Negros Island Region at meron din tayo nakikita ng mga kalat-kalat na ulan sa Samar and Leyte provinces. Ganyan din po ang inaasahan sa hapon pero meron na rin mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ganon din sa Caraga Region. May mga malalakas na ulan dito po yan sa Antique, yan po ay epekto rin ng habagat. Mga kapuso, mataas ang tsansang halos buong linggo na naman ang mga pag-ulan na dala po ng habagat kaya ingat po at palagi mag-monitor ng advisories o warnings ng Pag-asa. Ngayon, kung babalikan po natin yung outlook ng Pag-asa, meron pa dito sa labas, meron pang isang namumuong bagyo sa Pacific Ocean. Posibleng lumapit din po yan o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility next week. Pero dahil masyado pa namang malayo, pwede pa pong magkaroon ng pagbabago, kaya tutok lang sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Good evening mga kapuso! Ready to sing his heart out si Will Ashley para sa album launch niya this September. Pero ang debut single naman niya, paborito, nag-top na agad sa isang music chart. Pero sino kaya ang inspirasyon ng isulat niya yan? Ichichika yan ni Aubrey Carambel. Mismong si delivery boy star Will Ashley ang bumisita sa ticket booth ng isang mall sa Quezon City para magbenta ng tickets para sa gaganapin niyang album launch this September. Ang fans natuwa nang masilayan si Will. Meron pang ilang nakapagpa-selfie at nakapagpa-autograph. Asahan nila dito ang mga kakantahin ko na original na hindi na siya yung mga parang cover lang. And syempre, like the usual, sasayaw pero this time talagang pinaghahandaan kasi nga first album launch. Masaya rin si Will na nag-number 1 ang kanyang debut single na paborito sa iTunes Philippines. Sa recording ng kanta, sinabi ni Will kung gaano ka-espesyal sa kanya ang paborito na isinulat daw niya last year after makalabas ng bahay ni Kuya. Sinulat ko to para sa mga mahal ko sa buhay, ganyan, sa mga tao na merong kanya-kanyang paborito na tao, na person sa buhay nila, o paboritong bagay. Basta ganun. Yun. Tiyak din daw na marami ang makaka-relate sa lyrics. Very Gen Z siya. Kumbaga, kung pang usual na mga sinasabi ng mga kaidaran ko. Sa mga minamahal. Sa mga minamahal nila. Pero Will, sino nga ba ang naging inspirasyon mo sa pagsulat ng kantang paborito? Masasabi mo na si Mika din yung isa sa inspirasyon mo ngayon?
Oo naman, syempre. Malaking factor din talaga si Mika. Kasi tagal din namin nagsama sa loob ng bahay. Tapos paglabas, dun sa Hotel 88, naka-lock-in din kami. So, ang dami na namin din na pagdaanan in isang taon na nakalipas. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Dahil pa rin sa baha, walang galawan ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Quezon City, pati sa bahang EDSA hanggang Mandaluyong. Pero kung ang mga motorista ay problemado, may ibang pa-jet ski na lang. Nakatutok lang si Dano Tingkongko. Dano! Mel, tulad sa maraming lugar ay maraming bahagi din dito sa Quezon City ang nagolpe de gulat sa baha dahil sa malakas at walang tigil na ulan kaninang umaga hanggang hapon. Kasama na rito ang pwesto natin dito sa bahagi ng Araneta Avenue malapit sa Del Monte. Ang walang galawang trapiko mula Mandaluyong umabot hanggang lagpas Gate 4 ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ang sala rin, ang bahang itong nilikha ng ulan mula pa magdamag. So, nandito tayo ngayon sa EDSA Camp Aguinaldo kung saan standstill yung traffic mula sa bandang show o lagpas ng show dahil dito sa harap ng Camp Aguinaldo ay malalim yung tubig. So, yung ginagawa ng mga enforcer, isa-isa nila yung kung sino yung pwedeng dumaan o kung sino yung hindi. Depende yan sa kung kaya ba ng sasakyan na tumawid kasi merong iba na tumirik. So, yung ibang mga motor din, hinahalin-hinan para lang sigurado na walang tumirik na sasakyan at natikha ng traffic sa malalalang ang traffic na sitwasyon dito sa EDSA. Ang mga enforcer nagtatawag na ng sasakyang kaya at gustong tumawid sa baha. Tinatraffic sila sa kung saan pinakamababaw. Walang gustong sumubok nung una sa takot na tumirik. Pero nang may naglakas loob at nakalusot, sumunod ang iba pa kaya kahit papano nabawasan ng mga tenggang sasakyan. Wala ring galawan ng mga sasakyan sa bahagi ng Quezon Avenue na malapit sa South Triangle dahil sa baha sa kalapit na Sergeant Esguera Avenue at Panay Avenue. Sa Mother Ignacia Avenue naman, minuto lang ang binilang bago umakyat at halos maglagpas tao ang baha. Sa Summer Avenue sa Barangay South Triangle, bumagsak ang bahagi ng kisame at roof deck ng isang kondominium. Wala namang sugatan. Binaha rin kaya hindi madaanan ang bahaging ito ng NS Amoranto Street at G. Araneta Avenue. Ang pickup na ito, bubong na lang ang kita. Ang ilan pilit lumusong sa baha. Ang iba tulad ng rider na ito walang choice kundi maghintay kesa sumugal ng tirik. Ang iba naman tulad nito, pa-jet ski na lang muna. At Mel, kanina sa Panay Avenue sa Barangay South Triangle, 2 sasakyan ang nabagsakan ng puno. Kabilang po dyan ang crew cab ng GMA News. Wala naman pong nasugatan sa insidente, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkongko. Bumagsak na puno at gumuhong lupa ang epekto ng habagat sa ilang lugar sa Benguet. At dahil sa patuloy na pag-ulan, nangangamba na ang mga residente na makaranas muli ng flash flood. Nakatutok doon live, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Emil, halos araw-araw nang nakararanas ng pagguho ng lupa dito sa probinsya ng Benguet dahil sa habagat at ayon sa Mines and Geosciences Bureau, asahan daw na mas tataas pa ang tsansa ng pagguho ng lupa sa ilang mga lugar, partikular itong kabilang sa high at very high landslide susceptible areas. Sa gitna ng malakas na ulan, bahang may kasamang putik at napuno ng putik at baha ang umaagos sa Governor Bado Dangwa National Road sa Barangay Balangbelis sa Kapangan, Benguet. Sa Ukab, Itogon, isang puno ang bumagsak sa gitna ng kalsada matapos gumuho ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Sa parehong barangay, isinara sa mga motorista ang kalsada matapos gumuho ang lupa sa lugar. Sa Barangay Poblasyon Atok, gumuho ang lupa sa isang bundok. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa mga kalsadang natabunan ng lupa sa Bontoc Mountain Province. Inaasahan ng mga residente ang mabilis na pagsasaayos ng gumuhong slope protection sa Governor Bado Dangwa National Highway sa Tublay, Benguet. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau Cordillera,
Ang accumulated rainfall sa Baguio City at Benguet mula August 1 hanggang 9 katumbas ng ulang pang 1.5 buwan. Kasalukuyang ino-open yung part ng Bangho Daklan Tublay. Yung bumigay na net, hopefully ngayon ma-open yan. Pero may alternate route naman yan, yung mga provincial roads natin. Pero delikado pa rin. Pati economy, movement, lahat affected. Ang mga nakatira naman sa Sitio Bayabas, Barangay Pico sa La Trinidad, nangangambang muling makaranas ng flash flood. Ayon sa mga residente, dahil sa walang tigil na ulan, halos araw-araw nilang nararanasan ang malalakas na pagbagsak ng tubig mula sa bundok. Naglagay ng mga residente ng mga tarp sa harap ng kanilang mga bahay bilang panangga sa bumababang tubig. Umaasa ang mga residente na magiging maayos na ang daloy ng tubig kapag naayos ang ginagawang drainage canal. Emil, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paalala ng provincial LGU sa mga motoristang dumadaan dito sa mga possible alternate route ng Baguio City at Benguet. Katulad na lamang dito sa Suyok Pozos Road, sa Baguio Bontoc Road, Nueva Vizcaya Road at Quezon Road. Ang ilan kasi sa mga daan na ito ay nakapagtatala pa rin ng landslide at rockfall dahil sa umiiral na masamang panahon. Emil. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential fund ng kanyang opisina sa dating pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Ayon po yan mismo sa dating Special Disbursing Officer ng OVP na siyang unang hostile witness ng prosekusyon. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Ang iniharap ngayon ng prosecution, si Gina Acosta mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Antemano, sinabi agad na ipiniresenta siya bilang hostile witness dahil boss pa rin niya si Duterte at meron daw itong counter affidavit na pinagtatanggol ang bise kaugnay sa confidential fund. Tumutol dito ang depensa pero diniklara pa rin ng presiding officer na hostile witness si Acosta. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosecution na kumpirmahin ni Acosta. Ang pagsagot ni Acosta sa mga tanong may halong Bisaya, kaya nagtatagal dahil kailangan pa itong isalin sa Ingles o Pilipino. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor. 2 beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang unang gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Pero tumayo si Senator Judge Erwin Tulfo para tanungin, bakit nung humarap ito sa pagdinig sa Kamara noong November 2024, nakakasagot naman daw ito ng Tagalog o Ingles. Hawak niya ang transcript ng testimonya noon ni Acosta. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog, tama na po itong panluloko sa atin. Matapos nito, nabawasan ang pagsasalita sa Bisaya ni Acosta. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Ito yung confidential fund ng bise na sinasabing na-disburse o nagamit sa loob lamang ng 11 araw. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng letrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Ang pera inilagay daw niya sa 4 na bag, tsaka bumalik sa kanilang opisina.
Doon ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Lechica, former head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng joint circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pagre-release ng confidential fund. Kaya tanong ngayon ng prosecution, bakit ibinigay niya ang cash sa security ng bise, gayong trabaho niya ito bilang Special Disbursing Officer? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lechica ay si Ma'am Sara Duterte. Pinunto rin ng prosecution na kay Lechica rin napunta ang confidential fund para sa taong 2023. Gayong hindi naman daw niya trabaho ito at hindi siya ang Special Disbursing Officer. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor, kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Pinaalala din ng prosecution ang sinabi ni Acosta sa Kamara. Without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lechica? Hindi po. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Sabi ni Acosta, lumalabas na ang detalye ng paggamit ng pera kapag ibinigay na ni Lechica kung saan ginamit ito. Yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho niyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton, kay security officer po. Kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities. Kaya siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga dokumentong isinumite sa Commission on Audit para i-liquidate ang milyong-milyong pisong confidential fund, wala ang pangalan ni Lechica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential fund. Sa lahat ng mga dokumento isinumite nyo sa COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lechica? Wala. Vicky, meron namang witness kanina na umuwi na nakangiti at yan po si Marivic Pareha. Siya po yung pinatawag na witness pero hindi na po siya tinanong ng prosecution dahil nagkasundo po ay magkabilang panig o sila po ay nag-stipulate dun sa mga dokumento na dapat sana ay lalamanin ng testimonya po ni Pareha. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mabilis na binaha ang mga barangay sa Quezon City na malapit po sa mga daluyan ng tubig. Kasunod pa rin ang malakas na ulang dulot ng habagat. Ang update mula riyan, tinututukan ni June Veneracion. June! Emil, biglaan kong isalarawan ng mga residente ang pagtaas ng baha dito sa barangay Damayang Lagi at barangay Tatalon dito sa Quezon City. Kaya mabilisan din ang pagsasagawa ng rescue operation, lalo na para sa mga residenteng nakatira sa mga looban. Pinasok ng mga rescuer ang mga loobang bahagi ng barangay Tatalon para mailigtas ang mga residente habang tumataas ang baha. Sinamantala nila habang maliwanag pa dahil alam nilang lalong mahirap ang rescue operation kapag nagdilim na. Ang mga gusto namang makalabas sa barangay Damayang Lagi, kailangang doble rin ang ingat. Nakalatag na lubid ang kanilang gabay para hindi tangayin ang agos ng ilog. Sobrang baha na, wala na kami makuhang gamit. Lahat talaga ubos. Pero ang paglusong sa baha, ang isang bagay na ayaw makita ni John Patrick na gagawin ng girlfriend na si Angeline. Kaya kahit mahirap, pinasa niya ang kasintahan, makatawid lang sa baha. Much better na at least kahit yung paman lang niya mabasa, wag lang yung upper body. Opo. Grabe naman ang love ng boyfriend mo sa'yo. Ha? Ano masasabi mo sa boyfriend mo? Thank you so much.
Sa mga ganitong pagkakataon, muling pinapaalala sa taong bayan ang mga anomalyang bumalot sa mga flood control project. Dahil sa inyo kaya bumaba dahil sa flood control, yung pera namin, kinuha nyo. Ang baha ay pagkakataon para sa iba na kumita kahit papano. Gamit nila ang mga bangka para maghatid ng mga tumatawid. Pero meron din namang hindi raw bayad ang hangad. Tulong sir. Tulong lang dyan. Tulong. Walang bayad to. Kusang loob lang sir, kusang loob. Waterproof kami! Sa iba pang barangay sa Quezon City, halos inabot na pati mga bubong ng bahay. May mga nagawa pa ngang mag-jet ski sa gitna ng baha. Aymir, sa ngayon ay bumaba na yung baha sa may bahagi ng E. Rodriguez Avenue, kaya nakakadaan na yung mga sasakyan patawid ng Araneta Avenue. Ang problema na lang, itong Araneta Avenue naman papuntang Quezon Avenue, kaya nakikita ninyong mataas pa yung baha. At bukod dyan, nagkalat din yung mga nakalutang na basura dito. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Apektado rin ng hagupit ng habagat ang Cainta at Pasig area. May mga lugar na abot hita ang baha at may mga kinailangan ng ilikas. Nakatutok live si JP Soriano. JP. Pero Vicky, sa mga oras na ito ay pansamantalang tumigil ang ulan dito sa kahabaan po ng Manggahan Floodway East Bank Roads. May Pasig kung saan po tayo naroon ngayon. Pero Vicky, mga kapuso, hanggang kanina bagong mag-alas 6 ng gabi ay sobrang lakas po ng ulan sa ilang bahagi po ng Cainta Rizal, particular po sa may Imelda Avenue. Bungad pa lang po ng Imelda Avenue, Vicky, ay hindi na humakapasok ang mga maliliit na sasakyan. May mga commuter nga na isinakay na ng sidecar pero itinutulak pa rin dahil sa lakas po ng agos ng baha. Bilang tulong sa mga stranded, Vicky, ang ilang pribadong truck ay nagtulong-tulong na po at isinakay ang mga stranded na pasahero. Sa kahabaan na Ortigas Extension mula Pasig hanggang Cainta, napakabigat po ng dali ng trapiko. Marami ring stranded na pasahero mula Rosario, Pasig ang naglakad hanggang sa Tulay Parizal dahil wala nga po masakyan dahil po sa malalim na baha sa iba't ibang bahagi po ng Rizal. Gaya po sa may Brookside Subdivision o Park Place sa Barangay San Isidro, Cainta. Sabi po ni Cainta Mayor John Yel Keith Pasion Nieto, may nag-collapse kasing perimeter wall. Ang ilang sasakyan na nakita natin nakaparada po doon sa bungad ng subdivision ay inabot na ho ng baha. Ayon sa isang residente, binabaha naman talaga sa kanilang lugar pero ngayon na lang daw ulit muling tumaas ng ganito. Pero dahil may mga naiwang mga kaanak sa kanilang mga bahay, nilusong po nila ang baha at pinasok ang subdivision. Umiikot naman na Vicky ang ilang rescue trucks mula sa Cainta LGU pati na rin po sa probinsya o provincial LGU ng Rizal para po sunduin ang mga stranded na pasahero. Bumaha rin po sa Pasig, partikular doon sa may Caruncio Avenue, malapit sa Pasig RTC, kasabay ng pagsuspinde ng pasok sa government offices, pati na rin ang pasok sa maraming pribadong kumpanya. Maraming commuters talaga, Vicky, ang na-stranded sa Rosario, Pasig hanggang sa kahabaan ng Ortigas Extension. Narito po yung pahayag ng mga nakausap nating motorista at residente sa araw na ito. Pero matagal lang hindi bumabaha dito. Matagal na. Baka undoy pa yun. From what I've gathered, yung tubig galing sa Antipolo kasi itong Brookside Subdivision, part nito is Antipolo na. So may area na mas mataas. Grabe ngayon lang po sir ang pinakamalakas ngayon. Kahapon naman wala, hindi naman ganito. At Vicky, marami daw talagang mga residente rito sa Cainta Rizal pati sa Pasig ang nagulat sa lakas ng ulan. Kaya marami pa rin po ang stranded sa mga oras na ito at napakatindi pa rin po ng traffic sa kahabaan ng Ortigas Extension. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Daghain ng panibagong perjury complaint si Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ng bise. Ang reklamo, inihain ng bise sa Taguig Prosecutor's Office kaugnay ng supplemental affidavit ni Madriaga noong April 11, 2026. Matatanda ang sinabi ni Madriaga noon na nag-deliver daw siya ng mga bag ng pera sa utos ng bise, bagay na itinanggi naman ni Duterte. Ayon sa kanyang abogado, isinampan nila ang reklamo upang mapanagot si Madriaga at maipakita ang anyay malisyoso at walang basihang tangkang pagpapa-impeach sa bise.
Nag-anunsyo ang palasyo ng work from home para sa government offices at online classes bukas sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin sa inaasahang epekto ng habagat. Sakop dyan ang mga empleyado ng gobyerno sa buong Metro Manila at sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Kung wala pang anunsyo ang lokal na pamahalaan sa mga nabanggit na lugar, ipapatupad din ang alternative learning modes o online classes para sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Patuloy naman ang operasyon ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Nasa pagdedesisyon din ng mga pribadong kumpanya kung magsususpindi ng pasok o mag-work from home muna. Pinatutupad ang preemptive evacuation sa Marikina kung saan nakataas ang second alarm dahil sa antas ng tubig ng Marikina River. At nakatutok live si Rafi Tima. Vicky, malaki na ibinaba ng baha. Halos wala na ang baha dito sa may JP Laurel Senior Street sa Barangay San Roque dito sa Marikina. Kumpara kanina na may mga nagbabangka na rito para lang makatawid sa baha sa panulukang itong Barangay San Roque. Sa ngayon ay ambon na lamang at tumigil na yung ulan. Sana magtuloy-tuloy na raw ito para bumaba na rin ng baha sa ilan pang bahagi ng Marikina. Umabot na sa hudang tubig pero pilit pa rin ang SUV na ito na suungin ng baha sa Barangay San Roque dito sa Marikina. Hindi raw kasi nila tiyak kung tataas pa o tuloy ng huhupang baha rito. Ang mga kababayang ito naman na pauwi na sa kanilang mga bahay, dadaan sana sa Mountain View pero hindi na sila nangahas tumuloy dahil sa taas ng baha. Pag naka-tricycle po kami dito may daanan, kaso paglakad, mas mataas po yung tubig. Saan pa kayo galing yan? Dito, sa El Fernando po, dito po kami nagtatrabaho sa Altingig. Ngayon lang ba tumaas o kanina pa? Kanina pa po. Alas 2. May mga lalaking voluntaryong tumutulong sa mga taong gustong makatawid sa baha. Mas mataas pa raw ang baha rito kanina. Bagya nang bumaba ng tumilang ulan. Hanggang dito na baywang, dito. Mga baywang lang po. Mga nag-evacuate ba o talaga sanay na sila doon sa lugar na yan? Wala pa naman po. Sanay na siguro sila pag nagbaha parang lang sa kanila. Pag lumaki na yung tubig yun. Isang lugar na ito sa mga pinuntahan ni Marikina Mayor Maan Teodoro. Yung tubig ulan na bumagsak ngayong araw na to, in 5 hours time is like half a day of undoy. So ganun kalakas talaga at dami yung volume ng ulan. At tulad nga ng sabi natin kanina, sinasalo din namin yung tubig ulan galing sa Rizal. Sa ngayon, preemptive evacuation pa lang naman daw ang kanilang pinatutupad. Gate ni Mayor Teodoro, malaki ang tulong ng flood control project sa Marikina. Mas malala daw siguro ang baha kung wala ang mga ito. Paliwanag ng City Engineer ng Marikina, mataas na volume ng ulan at tubig mula sa Rizal ang dahilan ng mabilis at biglaang pagbaha sa ilang bahagi ng Marikina. Ilan sa mga binaha ang Tropicana sa Barangay Santo Niño, Barangay Malanday at Santa Elena malapit sa Marikina City Hall. Sa laki ng volume ng tubig, hindi na nakayanan nitong interceptor na Marcos Highway. So, sobra ho kasi ang buhos magmula pa kayo ng umaga. So, halos... Ano pong nakikita niyong solution dito? Ang isang solusyon na yung ginagawa ngayon sa Sumulong Highway, yung additional interceptor namin. Ang Marikina River, umakyat ng 16.8 meters bandang tanghali kanina. Bagamat bagya itong bumaba ngayong hapon, mahigpit pa rin daw itong babantayan ng mga otoridad. Ang mga kawani ng Marikina LGU agad namang naghakot ng nagkalat na basura. Schedule daw kasi ng kuhanan ng basura nang biglang tumaas ang baha, kaya ang mga basurang inilabas para hakutin, tinangay ng baha. Vicky, sana nga daw magtuloy-tuloy na yung paghupa ng ulan dahil yung malalakas na ulan sa may bandang Rizal ang siyang nagpabaha talaga ngayong araw dito sa Marikina. Yan ang latest mula rito sa Barangay San Roque sa Marikina. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Naghain ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment at ang Office of the Solicitor General sa Pasig Regional Trial Court para questionin ang pagpigil sa pagpapatupad ng minimum wage increase sa Metro Manila. Kasunod yan ang inilabas na writ of preliminary injunction ng Korte na nagpapalawig ng suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pisong aumento sa sahod. Ayon sa DOLE at OSG, hindi saklaw ng Pasig RTC Branch 152
sa issue ng dagdag sahod. Hindi rin nila nagamit ang lahat ng administrative remedies bago dinala sa korte ang usapin. Mula sa pagiging rival sa You're My Favorite Song, magiging magkakampi sa upcoming afternoon prime series na A Million Dreams ni Caprice Cayetano at Clifford. Ang mga paghahanda at aabangan sa kanilang roles, ichichika ni Athena Imperial. Workcation! Pero sulit ni Sparkle Teen Caprice ang pagpunta niya sa South Korea. Bukod sa pag-explore, in-experience din niya ang kultura nito. Di po ako pwedeng umalis ng Korea nang hindi nakakapag-take ng photos ng naka-handbook po. So, dun po ko din po yung culture ng Korea, nag-food trip din po. Pagbalik sa Pilipinas, sumabak na si Caprice sa preparations para sa upcoming GMA Afternoon Prime Series na A Million Dreams. Gaganapan niya rito ang isang estudyanteng nangangarap maging abogado. Inaaral ko din po paunti-unti po yung about sa law para may idea rin po talaga ako. Hindi lang po yung sinasabi ko lang po siya dahil sa script. So para may idea din po talaga ako sa sinasabi ko. So para mas may isa sa puso ko po yung mga lines ko. Kung sa You're My Favorite Song, rivals ang characters ni Caprice at Clifford, dito sa A Million Dreams, magkakampi ang dalawa. Si Calix sobrang bad boy, bully, pero si Jerome naman more on sa opposite side naman siya. Kung may mga nagbubully kay Eunice, siya naman yung nagtatanggol sa kanya. Tinitingala ni Clifford ang mga kasamahang veteran actors sa bagong serye na first time niyang nakakatrabaho. Dami ko ring natutunan from them kasi syempre, sila parang matagal na rin po nilang ginagawa to eh. So ako, I just really want to learn more and more from them. Yung tatay ko rin na si Kuya Gabby Eigenman, sobrang galing din. So talagang kumukuha kami ng emotions from each other every scenes. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening! Sa panahon ngayon, walang pinipiling edad ang pagtulong. Gaya po ng 8 taong gulang na bata sa Imus, Cavite na namigay ng pagkain sa kalsada. Abay, may nasambit pa siyang wish ngayong birthday niya. This is the reason why I want to be rich. Kasi? Because I want to help the other people. Pero kahit hindi pa mayaman, ayan o, tumutulong na agad si Amber sa ibang tao kahit umuulan. Kasama po ang kanyang mommy at daddy. Sinuyod nila Amber ang lansangan at namigay po ng mga pagkain sa ibang tao. Aba, sabi ng kanyang parents, mismong si Amber ang nakaisip na mamigay ng pagkain para sa kanyang birthday. Abay, naway, marami pang maging katulad ni Amber lalo na sa ganitong panahon. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangyo. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.